Kapag tinurn over na sa'yo ang bahay mo, tapos biglang may tagas sa bubong, may kalawang sa gate, o may mga bitak na lumabas sa pader, ang sagot sa'yo ng contractor? Normal lang po yan, sir. Bahay po kasi natural mag-adjust. Nakarinig ka na ba ng ganito? Maraming homeowners ang napapaniwala sa ganitong excuse. Pero ang totoo, hindi normal ang kalawang, tagas o bitak sa isang bagong bahay. Follow for more tips kung ayaw mong maniwala sa contractor na lahat ng sira ay normal lang yan. Alam mo, kung bago lang ang gawa at ilang buwan pa lang ang lumipas, ang mga sirang yan ay senyales. Senyales na malamang may mali sa workmanship o sa materials na ginamit. Pero dahil ayaw ng kontraktor na magkaroon ng dagdag trabaho o gastos, ginagawa nilang parang isang natural phenomenon ang sira sa bahay mo. Para bang sinasabi nila, ganyan talaga yan, wala tayong magagawa. Ito ang madalas na nangyayari, lalo na kung isa kang OFW o busy homeowner na walang oras mag-inspeksyon ng maigi. Madali kang mapaniwala sa mga ganitong palusot. Ang ending, ikaw ang sasalo ng problema at gastos sa pagpapaayos. Kaya heto ang isang truth bomb para sa'yo. Kung may tagas, crack o kalawang na lumabas sa loob ng isang taon mula turnover, hindi yan natural wear and tear. Defect yan. At kung under warranty pa ang bahay mo, obligado silang ayusin, yan ng libre. Ginagamit lang nila ang salitang normal para makalusot sa kanilang pagkukulang sa quality control. Isipin mo, nagbayad ka ng milyon-milyon para sa isang dekalidad na bahay, tapos tatanggapin mo na lang ba na may sira agad? Hindi tama yon. May karapatan kang idemanda ang kalidad na ipinangako sa'yo. Ang bahay ay isang investment at dapat protektahan mo yan mula sa simula pa lang. So, ano ang dapat mong gawin? Huwag kang magpanic. Ang unang hakbang ay ang tamang pag-document. Take pictures and videos of all the defects na makita mo as soon as possible habang nasa loob pa ng warranty period. Huwag na huwag mong tanggapin ang sagot na normal lang, lalo na kung bagong-bago pa lang ang bahay. Kapag nag-report ka, maging specific. Alamin mo kung saan nanggagaling ang sira. Halimbawa, sa tagas, saan yung water source? Sa kalawang, saan ito nagsimula? Sa crack, anong itsura ng pattern? Vertical ba? Horizontal? Parang spider web? Ito ay mahahalagang detalye. Kung paulit-ulit ang problema at parang paikot-ikot lang ang solusyon ng contractor mo, baka oras na para kumuha ka ng second opinion. Magpa-inspeksyon ka sa isang independent engineer o architect. Sila yung walang kinikilingan at bibigyan ka ng professional assessment kung ano talaga ang sanhi ng problema. At para mas maging formal ang iyong reklamo, gumamit ka ng defect report form. Ito ay isang written record ng complaint mo, kumpleto sa petsa, description ng sira, at mga litrato. Kapag may paper trail ka, mas mahirap para sa kanila na i-ignore ang iyong concern. Tandaan mo, hindi lahat ng sinasabing normal ay dapat mong tanggapin, lalo na kung ang pinag-uusapan natin ay ang bahay na pinaghirapan mo. Para mas marami ka pang matutunan kung paano i-handle ang mga construction issues at para malaman mo kung alin ang natural na sira at alin ang palusot lang, i-follow mo na ang Build Smart Global. Dito, tutulungan ka naming maging isang matalinong homeowner. Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod naming tips. Salamat sa panonood.